May malaking proyekto si Miguel sa Makati, isang 25-floor commercial building. Inabot siya ng gabi sa nasabing lugar at kahit pagod siya nang makauwi, ay hindi pa rin niya kayang ipahinga ang sarili nang hindi kinakailangang gumana ang kanyang isipan. Naaalala pa rin niya si Joyce, lalo na nang binubuksan na niya ang madilim at malungkot niyang silid. Hinayaan niyang naka-off ang ilaw niyon nang ibagsak niya ang pagod na katawan sa kama. Maya-maya'y napabalikwas siya ng bangon nang may narinig siyang nagsalita. "How's your project, love?" Mabilis niyang inuon ang switch ng ilaw. Tumambad sa kanyang nakangiting si Vanessa na nakatayo sa nakabukas na beranda at may hawak na kopita ng alak. Vanessa was very attractive in her black dress na ang taas ay 1 pulgada mula sa tuhod. Tube cut iyon, kaya kitang-kita ang kaputian at yakinisan ng kanyang balikat. Her hair was piled on her head. May naiwan lamang na ilang curly strands sa gilid ng kanyang mga pisngi na lalong nakadagdag sa ganda niya. Her fragrance was like that of a sweet flower and her beauty was beyond compare. "What are you doing here?" Nang makabawi sa pagkabigla ay tanong ni Miguel. "Visiting you, I guess." Aniya sa namumungay ng mga mata. Dahil marami nang nainom, ay susuray-suray siya ng humakbang. Bago pa siya makalapit dito, ay tarantang napahangos na ito palabas ng silid. Sa lubong ang kilay na tinawag nito ang maid. "Kuya?" Tanong ng nasa 40 anyos na maid. Humahangos ito nang dumating. "Bakit mo pinatuloy si Vanessa hanggang sa kwarto ko?" Malakas na tanong ni Miguel. "Mapilit po kasi kuya eh." Kakamot-kamot sa batok na sagot nito. Nagtitimping tinutop ni Miguel ang noo. Bumalik ito sa loob ng silid. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang panloob na lang ang natitirang suot ni Vanessa sa katawan. Napamaang ito. "God!" Napatutop sa noong saad nito. "Come to me, Miguel." Namumungay ang mga matang anyaya niya sa binata. Nakakadalang hitsurang naupo siya sa kama. Halos wala na siya sa sariling katinuan. "Come here, beside me." Nang hindi tuminag ang binata sa kinatatayuan, ay tumayo siya at yumakap dito. "Kiss me, Miguel." Pinilit nitong alisin ang mga kamay niyang nakapulupot dito at saka tumalikod sa kanya. "Umuwi ka na, Vanessa." Taboy nito. "Hindi ko alam kung anong paliwanag ang ibibigay ko sa magulang mo. Pag hinanap ka nila at dito ka natagpuan sa kwarto ko." "So what? We're lovers. We can do what we want." Muli siyang yumakap dito. "Love me, Miguel." Nakikiusap ang tinig na sabi niya. "Love me and you'll not regret it. I'll make you happy for the rest of your life. Gagawin ko ang mga bagay na hindi nagawa ni Joyce. Just love me." Masuyo niya itong hinalikan sa mga labi. "Umuwi ka na, Vanessa." Tutop ang noong muling saad ni Miguel. "No, Miguel." Tutol niya. "I want to stay here with you." Muli siyang lumapit dito at tinangka itong halikan muli sa mga labi. Ngunit pinilit nitong umiwas. Nang magtagumpay ay iniwan siya nito at nagkulong sa bathroom. Hindi alam ni Miguel kung gaano siya katagal na nanatili sa bathroom. Nang lumabas siya ay tulog na si Vanessa sa kanyang kama. Nakita niyang naubos nito ang lamang alak ng boteng nakapatong sa side table. Naupo siya sa couch at pinagmasdan nito. Hindi niya naiwasang igala ang mga paningin sa napakagandang katawan ng dalaga. Suddenly, he wanted her. Pero alam niyang hindi iyon tama. Kanina ay pansamantala niyang nakaligtaan ang kanyang problema nang malasap ang mga halik nito. Nadala siyang tugunin ng mga halik na iyon habang pinaglalakbay nito ang kamay sa kanyang katawan. Pero nang marinig ang tinig nito ay saka lamang siya natauhan. Tila nagising sa mahabang pagkakatulog na humiwalay siya rito. Dinampot niya ang damit nito sa ibabaw ng kama at maingat na isinuot dito. Minsan pa ay nadantayan ng mga kamay niya ang nagaanyayang katawan nito. Subalit pinigilan niya ang sariling huwag matangay sa tuksong nakahain sa kanyang harapan. Pagkatapos bihisan ay maingat niya itong binuhat at dinala sa sasakyan nito upang ihatid sa mansyon nito. "Anong nangyari?" Nag-aalalang sa lubong ni Doña Maria nang bumungad si Miguel sa front door. Buhat-buhat ang lasing na si Vanessa. Nang mga sandaling iyon ay nasa kumpanya pa si Don Victor. "She's drunk, tita." Formal na sagot niya sa Donya. "Pumunta siya sa bahay at naglasing habang wala ako." "Ipanhik mo na lamang siya sa itaas, iho." Sumunod dito nang umakyat siya, napangko pa rin si Vanessa.
Pasensya ka na sa mga nangyayaring ito. She loves you so much. Kung sana ay magagawa mo rin siyang mahalin. You're the only one who could change her. Mas maganda kung magbabago siya dahil alam niyang iyon ang tama at iyon ang dapat niyang gawin, tita. Makahulugan niyang sabi. Hindi dahil sa pagmamahal ko. Maingat niyang ibinaba si Vanessa sa kama. Pagkatapos ay nagpaalam na siya kay Doña Maria at tahimik na umalis. Malungkot namang hinaplos ng Doña ang noo ng anak. I'm sorry, Iha. Bulong nito. Alam kong malaki ang kasalanan namin ng papa mo sa mga nangyayaring ito sa iyo. I'm so sorry. Maagang dinalaw ni Miguel ang puntod ng kanyang ina kinabukasan. Dinalhan niya ito ng paborito nitong puting rosas at pagkatapos ay nanalangin. I wish you were still here, Mama. Pabulong niyang sabi. Kung naririto lang sana kayo ay hindi ako nahihirapan ng husto sa pagkawala ni Joyce. A year ago ay nawala si Belen, ang ina niya, dahil sa cancer of the liver. Marahil ay kasama na sa mga naging paghihirap nito nang nabubuhay pa ang kabiguan nito sa pag-ibig. Iisang lalaki lang ang inibig nito ng totoo at iyon ay walang iba kundi ang kanyang ama, si Dr. Samuel, na siya ring ama ni Nicholas. Naging doktor ng kanyang ina ang kanyang ama sa isang ospital. Nang ligawan nito ang kanyang ina at inilihim nito ang katotohanang may asawa na ito. Huli na nang malaman ni Belen na pamilyadong tao na si Samuel. May isa na itong anak at kasalukuyang dinadala ng asawa nito, ang ikalawang supling. Ngunit buntis na rin noon ang kanyang mama. Alisin ka ang naisip kong solusyon noon. Minsan ay ipinagtapat ng kanyang ina habang nakaupo sila sa garden set at pinagmamasdan ng bahay na katatapos lamang niyang ipatayo para dito. Masamang-masama ang loob ko noon sa paglilihim ng papa mo sa tunay niyang pagkatao. Pagpapatuloy nito habang nakaguhit ang pait sa maganda nitong muka. I was 3 months pregnant when I learned that he was married. And when I told him I'm pregnant, tinalikuran niya ako dahil natakot siyang baka ikasira yon ng pamilya niya. Nagdesisyon akong apelyido kong ipagamit sa iyo. Ipinangako ko sa aking sarili na gagawin ko ang lahat upang gumanda ang kinabukasan mo. So this is it. Nakangiting tinignan siya ng ina. You're a good engineer now. At ngayon pa lang ay alam ko nang malayo pang mararating mo. I'm so happy to have you, son. Napangiting niyakap niya ito. Professor ito sa isang kilalang universidad sa Maynila. Magaling din itong sales agent ng isang kilalang insurance company, kung kaya't napag-aral siya nito ng engineering sa Mapua. May mga sandaling nahirapan din sila sa kanilang pamumuhay, ngunit nakakaraos din sila kahit papaano. Right after graduation, ay pumasok siya sa isang engineering firm. Hindi naman siya nahirapan dahil sa kanyang magandang scholastic records. Sa simula pa lang ay nakita na ang kanyang potentials, kaya mabilis ang kanyang pagsulong hanggang sa ma-promote siyang head engineer. Malaki ang kinikita niya sa bawat proyektong napupunta sa kanya. Sa kabila ng tagumpay na iyon, ay nanatili sa kanyang puso ang puot niya sa amang si Samuel Perez. Maraming taon ang lumipas bago sila nito ipinahanap. Yumao na ang kanyang ina nang matagpuan siya nito. Sa simula ay naging matigas siya sa kabila ng paghingi nito ng tawad. Kailan lamang siya nagdesisyong tanggapin sa kanyang buhay ang kanyang ama at ang legal na pamilya nito. Si Nicholas ang matyagang nakiusap sa kanya. Ito rin ang tumulong sa papabagsak na kabuhayan ni Joyce. Ngayon ay pag-aari na rin ito ang puso ng dati niyang kasintahan. Subalit wala naman siyang nadaramang galit para sa kapatid. Nang talikuran niya ang dating kasintahan, ay ito ang pumuno sa mga pagkukulang niya sa babae. Bye, Ma. Nang matapos ang pagbabalik gunita, ay paalam ni Miguel sa puntod ng kanyang ina. I have to move on, pero gusto kong makalimutan muna ng ganap si Joyce. I'm leaving, kaya hindi muna kita madadalaw sa mga susunod na araw. Pagkasabi niyon ay mabagal na niyang tinungo ang kinapaparadahan ng kanyang sasakyan. Liwanag na nagmumula sa sikat ng araw ang nagpagising kay Vanessa ng umagang iyon. Hawak ang masakit na ulong bumangon siya at naupo nang nakasandalang likod sa headboard ng kama. Napangiti siya nang maalala si Miguel. Kinapa niya ang kanyang mga labi. Ang tanging natatandaan niya kagabi ay ang mga halik nito. Sapat na iyon upang isipin niyang okay na ulit sila. Naisipan niyang tawagan ito sa bahay. Nakaalis na po si Kuya. Pagbabalita ng nakasagot na maid.
Magbabakasyon daw po siya. Hindi po sinabi kung saan dahil ayaw niyang maistorbo at hindi ko rin po alam kung kailan siya babalik. Baka po matagalan. Para siyang pinagbagsakan ng langit sa narinig. If everything was okay between them, hindi aalis si Miguel nang walang pasabi. Isasama siya nito kung saan man ito pupunta. But no, everything was not really okay. Pilit niyang pinapaniwala ang kanyang sarili. Ngunit ang totoo ay hindi siya nito magugustuhan dahil si Joyce pa rin ang talagang mahal nito. Sa naisip ay hindi na naman niya napigilan ng pagluha. Namalaya na lamang niya ang sariling idinadaya lang numero ng telepono ng kanyang kaibigang si Carol. "Let's have a party!" Luha ang sabi niya nang sumagot ito. "Vanessa!" Excited na bulalas nito. "Welcome back!" Isa si Carol sa kasama niya noon sa mga resto bars at maging sa inuman at kalokohan. In short, sa mga hindi magagandang libangan. Kasing edad niya ito, produkto ito ng broken family, kaya napasama sa barkada at bisyo. Ngunit ngayon ay wala nang dahilan upang patuloy siyang magpakahibang sa isang lalaking imposibleng magkaroon ng pagtingin sa kanya. She have to go back to her past life. Iyon lang ang tanging paraang alam niya upang maibsan ang paghihirap ng kalooban niya ng mga sandaling iyon. Aburido si Vanessa habang nakaupo sa corner table sa isang restaurant sa timog ng hapong iyon. Walang signal ang cellphone niya kahit saan siya pumwesto. Sa tapat niya ay iiling-iling lang na nakamasid lamang si Carol. "Nag-aaksaya ka lang ng panahon. Paano malalaman ni Sheila na kanina pa namumuti ang mga mata natin sa paghihintay sa kanya?" Inis na tanong niya na ang tinutukoy ay ang isa pa nilang kaibigan. "Akala ko ba'y pinaalala mo sa kanya kanina na magiinuman tayo sa rest house ni Sam sa Tagaytay mamaya? Do you know what time is it?" Sumulyap siya sa relo. 5:30. Anong oras pa tayo makakarating ng Tagaytay nito? "Ewan ko ba sa babaeng yun?" ani Carol. "Lasing yata kagabi kaya hindi naintindihan ang sinabi ko." Tumayo siya at iniwan ito. "Oh, saan ka pupunta?" Tanong nito at sumunod sa kanya. "Sa labas ako tatawag, baka may signal." Natagpuan niya ang sarili sa parking lot. Network busy pa rin. Kainis? Sa inis ay naibulalas niya, sabay biglang hagis ng cellphone. Bumagsak iyon sa walang bubong na likuran ng isang Ford. Walang alinlangang umakyat siya sa sasakyan at kasyual na dinampot ang cellphone niyang bumagsak sa likurang sahig niyon. Pagbaba niya ay saka pa lamang niya narinig ang isang baritonong tinig mula sa kanyang likuran. "I saw what happened," sabi ng lalaking may pamilyar na boses. "Hindi mo ba alam na pwede kang idemanda sa ginawa mong to?" Hindi niya alam kung nagkataon lang o talagang kilala niya ang nagmamay-ari ng boses. Nakumpirma niya ang katanungan ng kanyang isipan nang humarap siya at makita ang gwapong lalaki. Paano ba niya makakalimutan ang mga matang iyon? Ang matangos na ilong? Ang mga labing inasam niyang muling mahagkan? How could she ever forget the man of her dreams? Could she ever forget Miguel del Madrid? Ilang sandali siya nitong tinitigan. Alam niyang hindi siya nito kaagad na mukhaan dahil mistula siyang rakista ang itsura. Makapal ang makeup niya. Napapaligiran ng itim at makapal na eyeshadow ang kanyang mga mata. Malaking dangling earrings ang nakasukbit sa kanyang mga tenga. Naninigas sa spray net ang buhok niya. At ang suot niya ay isang tube at miniskirt na parehong kulay itim. Vanessa? Pagkaraay saad ni Miguel. Taas noon niya itong tinitigan. 2 buwan na palang nakalilipas, simula nang huli niya itong makausap. Iyon ang gabing nalasing siya at ihatid nito sa bahay nila. Ilang araw pagkatapos niyon, ay nalaman niyang lumipad ito patungong Amerika para puntahan ang kaibigan nitong doon nagtatrabaho. Muli nitong pinagmasdan ang kanyang kabuuan. Pagkuway nakakunot noong tinapunan ng tingin ng sasakyan kung saan bumagsak ang cellphone niya. "This is my car. Kung ano man ang sama ng loob mo sa buhay, huwag mong idamay ang kotse ko." "Sorry." Nakataas ang kilay niyang tinignan ng kotse. Pagkuway nangiinis ang reaksyon ng muka na muli niya itong hinarap. "May damage ba? Wala naman na. Pero kung ipagpipilitan mo sa akin na nasira ko ang kotse mo, fine. Sabihin mo sa akin kung magkano ang damage at babayaran ko. Or if you want, papalitan ko ng mas bago at mas magara." Nakangiti lamang si Carol habang nakamasid sa kanila na para bang aliw na aliw pa ito sa bangayan nila. "So mister, magkano ba ang kailangan mo?" Nakapamaywang niyang tanong. "Say it now at nagmamadali ako."
I don't need your money. Malamyang sagot nito. Hindi ko lang nagustuhan ang ginawa mo. Hindi maganda ang ginawa mo, you know? Sinong matinong tao ang walang pakundangang maghahagis ng cellphone sa sasakyan ng iba? At pagkatapos ay walang paalam na papasok doon upang kunin ito. Ako lang naman, and so what? You're still the same Vanessa I met months ago. Kunot noong sagot ni Miguel. And I'm sure, halos mawala na naman sa konsumisyon sa iyong mga magulang mo. Kung wala ka ng reklamo, adios! Malakas niyang sabi bago mabilis na umalis. Sumakay na siya ng kanyang kotse kasama si Carol at pinatakbo iyon palabas ng parking lot. He's still handsome. Kinikilig na saad ni Carol habang lula ng kotse ni Vanessa. Nang kasintahan pa niya si Miguel, ay naipakilala niya na ito sa kanyang mga kaibigan. Marami sa mga iyon ang nagka-crush dito. Subalit noon pa man, ay lantara na ang pagkainis ni Miguel sa mga kaibigan niyang spoiled brat at sa tingin nito ay mga walang ambisyon sa buhay. Pumayat lang siya ng kaunti pero gwapo pa rin talaga. Diretso lang ang tingin niya sa daan. Lalo pang nasira ang mood niya nang makita si Miguel. Hindi niya hinangad na muli itong makita. Hindi ganoon kadaling kalimutan ang natatanging lalaking pinagtuunan niya ng pagmamahal at atensyon. Ngunit gusto niyang mapalitan ng pagkamuhi ang anumang nadarama niya para dito. Sayang, ang pangit mo ngayon. Hindi ka niya magugustuhan. Patuloy na sabi ni Carol. Bigla siyang pumreno ng malakas, dahilan para halos sumubsob ang mukha nito sa dashboard. Will you stop mentioning that man? Inis niyang sabi. What's your problem ba? Kunot noong tanong nito. Kunwari ka pang limot mo na si Miguel, but until now ay mahal mo pa rin siya. I said I don't want to hear anything about him. Halos mabingi si Carol sa lakas ng pagkakasabi niya ng mga salitang yon. For me, wala na siya. Natigilan si Carol. Ayoko na siyang makita. Patuloy niyang sabi habang bahagyang naikuyom ang mga kamay sa manibela. I don't want to see his face anymore. I hate him. All right. Bumaba ang boses na saad ni Carol. From now on, I won't mention his name anymore. Umalis na tayo. Pumunta na tayo sa lugar na gusto mong puntahan. Pwede naman nating daanan na lang sa kanila si Sheila para marami tayo. I hate him! Patuloy pa rin niyang sabi bago pinatakbo ng mabilis ang kotse. Hindi na naman naalis sa isip niya si Miguel. Nang umuwi si Miguel ng gabing iyon mula sa kanyang trabaho, ay naratnan niyang naghihintay sa living room sina Don Victor at Doña Maria Castillo. Alam naming pagod ka at kailangan mo ng pahinga. Panimulang saad ni Doña Maria. Pasensya ka na kung naistorbo ka namin, iho, but we need your help right now. Tungkol ho saan? Tanong niya. Tungkol sa anak namin. Sagot ni Don Victor. Kay Vanessa, pinuntahan ka namin dito noon upang muling pakiusapan na sana'y pakisamahan mo pa rin siya ng maayos. Ngunit nalaman na lang namin na umalis ka na. Sa 2 buwan na pagkawala mo ay napakaraming nangyari, iho. At muli kaming makikiusap sa iyo ngayon, Miguel. Nagsusumamo ang tinig na iyon ng Donya. Vanessa is ruining her life. Habang lumilipas ang mga araw, ay palala siya ng palala. She is not listening to us anymore. We cannot do anything to change her. Minsan mo na siyang napagbago, kaya alam naming ikaw lang ang muling makakapagbabago sa kanya ngayon. Napabuntong hininga ang binata ng malalim. Bumalik siya ng Pilipinas na umaasang magkakaroon siya ng katahimikan. Ngunit kung ano ang problemang iniwan niya, ay siya rin palang sasalubong sa kanya sa pagbalik niya. Miguel, tatanawin naming malaking utang na loob sa iyo kung mapagbabago mo si Vanessa. Dagdag na pakiusap ni Don Victor. Kasalanan namin kung anumang nangyari sa kanya. She's too young to deserve all this. Hindi dapat masira ang buhay niya sa piling ng kanyang hindi mabubuting barkada. Kailangan niya ng isang katulad mo na gagabay sa kanya palabas sa kinaroroonan niya ngayon. You are her parents, he reminded them. Hindi ba't dapat kayong umaakay sa kanya sa tamang direksyon? We failed. Seryosong pag-amin ng Don. Nagsisisi kami kung bakit mas pinili naming ituon ang aming oras at panahon sa negosyo kaysa sa paggabay sa kaisa-isa naming anak. It was too late when we realized our mistake. And now, we could no longer change Vanessa. Help us, Miguel, please. What can I do? Ikaw lamang ang pakikinggan ni Vanessa, ani Doña Maria.
We're very sure of that. Kung hihingin niyo sa akin na ligawan ko siya at... No, iho. Putol ni Don Victor. Just be a friend to our daughter. I think it would be enough. Kailangan niya ng isang kaibigang matino at nakahandang makinig sa mga gusto niyang sabihin at handang magpaliwanag ng mga bagay na gusto niyang maintindihan. Pag-iisipan ko ho ang sinabi ninyo. Saad niya pagkaraan ng sandaling katahimikan. Pero hindi ho ako nangangakong kaya kong ilabas si Vanessa sa kinaroroonan niya ngayon. May problema rin ako. Hanggat hindi natatapos ang problema ko sa sarili ko, hindi ako makakatulong sa problema ng iba. Gayunpaman ay nasiyahan na rin ng dalawang matanda sa pag-asang ibinigay niya sa mga ito. Nang makaalis ang mga ito, ay saka lamang siya nakapagpahinga sa kanyang silid. Ilang sandali niyang pinag-isipan ang mga sinabi nito. Maya-maya ay tumunog ang telepono sa bedside table niya. Miguel, sabi ng isang lalaki sa kabilang linya na hindi kaagad niya nabusesan. Yes, who's this? Tanong niya. Franco Sebastian. Franco? Napabangong tanong ni Miguel. Kailan ka pa dumating? Isa itong dating kaibigan na matagal din niyang hindi nakita dahil nagtungo sa ibang bansa upang mag-aral. Yesterday. Akala ko nga'y wala ka na dyan sa Film Fest eh. Nandito ako sa asyenda ni Lola. Lola is in Cebu right now and my brother is busy with politics. Magbakasyon ka naman dito para makapagkwentuhan tayo. Sure, hayaan mo pag may time magbabakasyon ako dyan. Matagal-tagal din silang nag-usap bago ito nagpaalam. Pagkaraay gumiit na naman sa isipan niya ang itsura ni Vanessa. Sa tingin niya ay lalong ang lumala ang kalokohan nito ngayon. Paano kung kabilang siya sa mga dahilan ng ipinagkakagano ng dalaga? Paano kung may mangyaring masama dito? Patatahimikin kaya siya ng kanyang konsensya? Napabangon si Miguel at natutup ang kanyang noo. Pagkaraan ng ilang sandaling pag-iisip, ay idinayal niya ang cellphone ng mga numerong ibinigay sa kanya ni na Don Victor at Doña Maria. Marami siyang itinanong sa mga ito bago nagpaalam. Pagkatapos ay nagbihis siya at muling lumabas ng bahay. Handa na ba siyang pakisamahan ulit si Vanessa? At mabago kaya niya ang dalaga? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.